So, tingnan natin kung ano nga ba yung bisa nung taimtim na panalangin sa Diyos. Sa mga taong kumikilala sa Diyos ay nag-aalay ng panalangin. Kung tayo ay may nais hilingin tulad ng kagalingan sa mga may sakit, kapatawaran sa ating kasalanan, kaligtasan, pagkakaroon ng magandang buhay, at kung ano-ano pang mga bagay na alam natin na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. So napakahalaga nung panalangin. Hindi lang basta panalangin, kundi ang sabi, taimtim na panalangin. Sapagkat yung taimtim na panalangin ay may malaking bisa sa ating relasyon sa Diyos at sa ating espiritual na pamumuhay dito sa sanlibutan. Magbigay tayo ng ilang halimbawa nung bisa ng taimtim na panalangin at yung halaga. Bakit ba tayo nananalangin sa Diyos? So una, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bakit tayo nananalangin? Yung pakikipag-ugnayan. Ang panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Nagbibigay ito ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga saloobin, pangangailangan, at pasasalamat. So, kaya tayo nanalangin, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos, di ba? Pakikipag-ugnayan daw yan sa Diyos. Sunod, pagtitiwala at pananampalataya. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, pinapakita natin ang ating tiwala sa plano at kalooban ng Diyos. Nagiging paraan ito upang palakasin ang ating pananampalataya. Bakit ba tayo nananalangin sa Diyos? Dahil alam natin na meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Di ba? Ipinagtatagubilin natin yung ating buhay, ipinagkakatiwala natin sa Diyos yung lahat ng maaaring mangyari sa ating buhay. Lagi nandun yung pagtatagubilin. Kaya tayo nananalangin dahil nananampalataya tayo sa Diyos na tayo ay Kanyang tutulungan. Kapayapaan ng isip. Ang panalangin ay nagdudulot ng kapayapaan at kaalaman na may mas mataas na kapangyarihan na nagmamasid at tumutulong sa atin. Di ba? Pagka tayo may mga suliranin sa buhay, may mga problema, may mga bagay na bumabagabag sa atin, kapag tayo nanalangin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating isip. Di ba? Kaya napakabisa nung panalangin. Pag tayo nalulumbay, umawit ka ng mga himno, awitin sa himnaryo, manalangin ka sa Diyos, nandoon yung mabibigyan tayo ng kapayapaan ng ating pag-iisip. Pagsasama-sama sa mga gawain sa iglesia, ang sama-samang panalangin ay nagbubuklod sa atin at nagiging daan upang magtulungan sa ating mga espiritual na layunin. Diba? Tayo, yung kongregasyon, yung kapulungan, tayong lahat na nananalangin sa Diyos, nagiging paraan yun para magkaisa-isa tayo. Diba? Magkaroon tayo ng isang pag-iisip at patuloy na isang espiritu na sumamba sa Diyos. So, napakahalaga nung panalangin. Pagbabago sa sarili. Ang taimtim na panalangin ay nag-uudyok sa atin na pag-isipan ng ating mga desisyon at aksyon at nagiging daan para sa personal na pagbabago. Di ba? Pag tayo nagkakasala, nananalangin tayo sa Diyos, napatawarin tayo sa ating mga kasalanan. At nagiging daan yun para baguhin natin yung ating sarili. Kung tayo nagkasala noon, babaguhin na natin yung ating sarili at hindi na tayo pipilitin natin na huwag magkasala laban sa Panginoon. Diba? So, napakahalaga nung panalangin. Malaki ang bisa nun sa ating pamumuhay para makalakad tayo ng nararapat sa harapan ng Diyos. Mahalagang maging bukas at taos-puso sa ating mga panalangin at alalahanin na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga dasal. Magbigay rin tayo ng mga halimbawa kasi ang panalangin, merong dinirinig at merong hindi dinirinig. Magbigay muna tayo ng mga halimbawa na mga tauhan sa banal na kasulatan na
nanalangin at dininig ng Diyos. Si Samson, ano yung nangyari kay Samson? Pakitulungan nyo nga rin akong bumasa. Tinatingin kay Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo, aalalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako, na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti kong paminsanan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata. Ayan, so alam natin yung kasaysayan ni Samson, di ba? Nadaya siya ni Delilah, pagkatapos binulag siya ng mga Filisteo, ginapos siya, nilalang bihag, no? At humiling siya sa Diyos noong magkaroon ng isang malaking piging, no? Sa isang lugar kung saan nandoon yung mga kilalang mga Pilisteo, mga matataas na mga tao, no? Nanalangin siya sa Diyos. Wala na siyang lakas dahil pinutol yung kanyang buhok doon nagmumula yung kanyang lakas. Tapos binulag pa siya. So, wala na siyang lakas para gibain yung building. Pero nanalangin si Samson na humiling sa Diyos na muling ibalik sa kanya, palakasin siya muli ng Diyos para maipaghiganti niya yung nangyari sa kanya. No? So, yun ang ginawa ng Diyos. Pinakinggan ng Diyos si Samson at ibinalik yung kanyang lakas minsan pa at kanyang na iguho yung building na kung saan nandun siya at ang maraming tao. Kaya ang sabi nga sa banal na kasulatan, kung gaano karami yung, mas higit yung dami nung napatay niya doon sa loob nung building na yon kaysa doon sa mga napatay niya noong siya ay kasalukuyang nasa kalakasan, no? Laban doon sa mga Pilisteo. So alam naman natin na magkalaban niya, kalaban niya mga Israelita, itong mga Filisteo. So dininig ng Diyos yung panalangin ni Samson. Sunod. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? Sino yan? Sino yung binabanggit yan? Ha? Nasabi bigyan siya ng isang matalinong puso. Sino yan? Si Solomon, si Haring Solomon. Ano? Ayon sa kasaysayan, halos nasa 20 pa lang siya nung siya'y maghari. Ang sabi nga niya sa Diyos, paano niya paghaharian yung bayan na yon, na isang malaking bayan, siya'y isang musmus pa lang. Kumbaga, alang karanasan. No? Kaya humiling siya sa Diyos na isang matalinong puso ang ibigay sa kanya. At dahil doon sa kanyang hiling na yon, ipinagkaloob ng Diyos, hindi lang yon ang kanyang ipinagkaloob kay Haring Solomon, kundi lahat, pati kayamanan, lahat ng mga bagay na kailangan niya sa kanyang paghahari, ipinagkaloob ng Diyos. Natuwa ang Diyos kasi hindi yung kayamanan ng una niyang hiniling kundi yung karunungan para mapamahalaan niya yung bayang Israel. So hiniling niya yon hindi para sa kanyang sarili, para sa kapakanan nung bayang kanyang nasasakupan, para mapamahalaan niya ng maayos yung bayang Israel. Ipinagkaloob ng Diyos yung isang matalinong puso kay Haring Solomon. Sunod. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Ayan. So nakita natin si Elias kung papaano yung ningas nung kanyang panalangin, pati ang kalikasan. Hiniling niya na huwag umulan. Hiniling niya sa Diyos. Ilang taon na hindi umulan? 3 taon at 6 na buwan. 3.5 years. Pagkatapos nung pagkayari 3 taon at kalahati, muli siyang nanalangin
para magbigay na ng ulan ang Diyos. At nagbigay ng ulan ang Diyos dito sa lupa. Nakita natin yung ningas ng panalangin na nagagawa ng isang tao. Tulad ng mga lingkod ng Panginoon. Ito pa. Sa 2 Hari, 20 nang siya'y namatay, nagdasal si Ezekias para sa buhay na mas mahaba. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at binigyan siya ng 15 pang taon. Ayan, si Haring Ezekias, di ba? Yung tinaningan na ng Diyos yung kanyang buhay eh. Pinasabi kay sa isang propeta na mamamatay na si Haring Ezekias. At nung malaman ni Haring Ezekias yun, nanalangin sa Diyos. Hiniling niya sa Diyos na dagdagan pa yung kanyang buhay. Naalalahanin yung mga nagawa niya bilang hari na naging matuwid na lingkod siya ng Diyos. At dininig ng Diyos yung panalangin ni Haring Ezekias na dapat sana mamamatay na dahil binigyan na siya ng taning na buhay ng Diyos. Maring meron siyang malubhang karamdaman, pero sa pamamagitan ng kanyang taimtim na panalangin, dinagdagan pa yung kanyang buhay. Di ba? 15 taon pa ang idinagdag na buhay kay Haring Ezekias. So yun yung bisa nung panalangin. Talagang dinirinig ng Diyos. Ngayon, kuminsan, meron ding hindi naman dinirinig kahit na ikay lingkod ng Diyos. Hindi rin dinirinig ng Diyos. Yung panalangin. At merong mga tauhan din sa Biblia kung papaanong itong mga nabanggit natin, yung kanilang mga panalangin, dininig ng Diyos. Meron ding mga lingkod ng Diyos noong panahon na yon na hindi naman dininig, hindi ibinigay, hindi ipinagkaloob ng Diyos yung kanilang mga kahilingan, bagamat sila'y lingkod ng Diyos. Tingnan din natin. Ito, pakibasa. Sa Deuteronomio chapter 3 verses 23 to 27, nagdasal si Moises na makapasok sa lupang pangako, ngunit sinabi ng Diyos na hindi na siya papayagan. Ipinakita nito na may mga plano ang Diyos na hindi natin lubos na mauunawaan. So, merong hiniling si Moises. Di ba si Moises ang naglabas sa mga Israelita doon sa Egypt para maalis sa pagkaalipin? At ilang taon sila doon sa ilang, no? At nagdasal, nanalangin si Moises sa Diyos na makapasok sana siya doon sa lupang pangako. Di ba? Pero hindi na niloob ng Diyos, hindi na pinakinggan ng Diyos, hindi na ibinigay kay Moises yung pagkakataon na makapasok pa sa lupang pangako. So, Diyos na nakakaalam kung bakit, no? Hindi niloob ng Diyos eh. Bagamat nais ni Moises na siya'y makapasok sa lupang pangako, nanalangin sa Diyos, pero hindi siya pinagbigyan ng Diyos. So, nasa Diyos na yon. Bakit hindi niya pinayagang pumasok sa lupang pangako si Moises? Bagamat may kahilingan si Moises, nanalangin siya na makapasok sana siya. Ang nakapasok lang doon, yung dalawang kasamahan niya, na si Caleb saka sino isa? Kalimutan, nawala si Joshua, no? Silang dalawa. Mula doon sa original na lumabas sa Egypt na naging mga pinuno, yung dalawa na yon ang siyang humalili kay Moises. So, nakita natin panalangin na yon. Bagamat siya'y lingkod, pero hindi siya pinagbigyan ng Diyos. Meron pa, sa Bagong Tipan, tingnan natin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na magsisilbing pamalo ni Satanas, upang wag akong magpatalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot:
Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmapupuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Ayan. Nakita natin si Apostol Pablo. Apostol na siya, di ba? Ilang beses daw siya nanalangin? 3. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang sagot. Alang idinalangin niya, meron siyang binigyan ako wika ng isang kapansanan sa katawan. So meron palang kapansanan sa katawan si Apostol Pablo. At ang panalangin ni Pablo sa Diyos, alisin sa kanya yon. Pero ano ang sagot ng Diyos? Ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Di ba? Nangangaral si Apostol Pablo. Meron pala siyang kapansanan, meron siyang dinaramdam sa kanyang lupang katawang ito. At idinadalangin niya sa Diyos na alisin yun, na siyang nagbibigay sa gabal sa kanya. Pero, hindi siya pinagbigyan ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, lalo daw nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos kung makikita ng mga tao na sa kabila ng mayroong kapansanan si Apostol Pablo, hindi siya tumigil sa pangangaral. Nagiging mas mabisa yung pangangaral ni Apostol Pablo, mas lalo ekang nahayag yung kapangyarihan ng Diyos kung ikaw wika ay mahina. So ibig lang sabihin na nandoon ipinakikita ni Apostol Pablo sa kabila na meron siyang dinaramdam sa kanyang lupang katawan, hindi naging dahilan yon para tumigil siya sa pangangaral. At nagiging marami siyang maaakay sapagkat nakikita na kahit meron siyang kapansanan, hindi naging hadlang yun dahil malakas yung kanyang pananampalataya sa Diyos. So bagamat may kahilingan, dinalangin ni Apostol Pablo sa Diyos na alisin yung kanyang kapansanan na yon, hindi siya pinagbigyan dahil dun sa kalooban ng Diyos na magiging mas lalong magiging maganda yon para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya't ang sabi niya, kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. So mahina man, may kapansanan man siya physically, pero spiritually, yung kanyang pananampalataya, matatag, matibay sa Diyos. So makita natin yung merong mga panalangin na dinirinig ng Diyos at merong panalangin na kumpara sa Diyos, hindi na dapat na ipagkaloob siya sapagkat ito ang plano ko sa iyo, ito gusto ko sa iyo, yun ang masusunod. Diba? Yun ang ipinakikita nung bisa ng taimtim na panalangin. Magbigay din tayo, tingnan din natin yung mga mahalagang talata sa Biblia tungkol sa panalangin na hindi dinirinig, bakit kaya? At panalangin na dinirinig. So dito, bagamat mga lingkod ng Panginoon, hindi niya dininig yung ibang panalangin kasi mayroong ibang plano ang Diyos para doon. No? Meron namang mga dininig, talagang ipinagkaloob sa kanila yung mga bagay na kanilang mga kahilingan. At ayon din sa banal na kasulatan, pakibasa nga. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ayan. Ay isa daw dahilan yon. Merong humihingi, alam ng Diyos, gagamitin lang sa kalayawan. Hindi na ipagkakaloob. No? Nagsisihingi kayo, pero hindi nagsisitanggap kasi mapapahamak lang eh. Kaya hindi na ipagkakaloob. Nagsisihingi para daw gamitin doon sa gugulin sa mga kalayawan. So siya ikapapahamak niya. Kaya hindi na niloloob ng Diyos na ipagkaloob. Di ba merong maraming ganyan? Yung nabalita no sa balita sa TV, no?
merong mahirap, nung yumaman, tumama sa loto, biglang yaman, anong ginawa niya? Yung kaaway niya, pinapatay niya, pinaupa. O di napahamak pa siya, saan napunta yung kayamanan niya? Andun siya sa kulungan. Di ba? So, kaya may mga bagay na gano'n na kuminsan hindi na talaga ipinagkakaloob ng Diyos sa lingkod ng Diyos na alam niyang ikapapahamak pa niya. Sunod. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos sa mga makasalanan. Tatapat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Ayan. Hindi raw pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Di ba? Hindi raw pinakikinggan. Pero, yung sino mang taong maging mananamba sa Diyos at ginagawa yung kanyang kalooban ay pinakikinggan siya. Kaya, iba yung talaga panalangin ng lingkod ng Panginoon. Pagka yung makasalanan ang nanalangin, sabi ng Diyos, hindi pakikinggan. Di ba? Sabi niya, doon sa Kawikaan, 1:23 hanggang 30, lumapit kayo sa aking saway. Pero anong ginawa ng tao? Ayaw ninyo ng aking saway. Anong gagawin ng Diyos? Ibig sabihin, ayaw nilang makinig. Binigay ng Diyos yung mga saway at aral niya sa kanyang bayan, pero hindi siya pinakinggan. Ano sabi ng Diyos? Darating kay panahon, natatawag kayo sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nyo akong masikap, hindi nyo ako masusumpungan. Pag dumating yung mga talagang kabagabagan, hindi kanya tutulungan. Kasi, ayun nga, hindi ro pinakikinggan ng Diyos yung mga makasalanan. Sunod. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin na sa inyo. Ayan, ito naman nasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sino yung bibigyan niya, kung ano hingin, gagawin ng Panginoong Hesukristo? Yun daw, magsipanatili sa Kanya at doon sa Kanyang salita. Diba? Doon sa turot aral ng Diyos. Kung sino yung manatili doon, ano man yung ikong hingin wika ay kanyang ipagkakalob. Gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? So, yun yung bisanong panalangin. Kinakailangan lang para tayo pakinggan ng Diyos, nandoon yung ating pananatili sa turot aral ng Diyos. At tulad ng ating unang mga natalakay, mayroong mga panalangin na kahit ano ang gawin mo, ayaw ipagkaloob ng Diyos. Bakit? Tulad nga nun, may ibang plano ang Diyos Di ba? Tulad dito, ang sabi, Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ayan. Ayan, sa English version, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for peace and not for evil, to give you hope and a future. Alam niya, siya ang nakakaalam. Siya ang may plano, panukala, na inihanda sa atin para sa ating ikabubuti, hindi sa ikasasama. Di ba? So, kung meron tayong mga panalangin sa Diyos, kung alam ng Diyos na ito'y makasasama sa iyo, hindi mo ikabubuti, hindi na niya ipagkakaloob. Kung kalooban niya na yung kahit na ikaw ay manalangin, dinadalangin mo isang bagay pero ayaw ipagkaloob, may plano sa iyong iba ang Diyos. Diba? Yun ang ating isipin. Wag nating isipin na yung ating panalangin, tagal ko nang hinihiling sa Diyos, ayaw akong pakinggan, ayaw akong dinggin. Hindi maging dahilan yung para magtampo tayo sa Diyos, para mawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Hindi. Kasi baka merong ibang mas magandang plano sa atin ang Diyos. Kaya hindi ibinagkakaloob yung bagay na ating hinihingi. At yung ating namang mga hinihingi, ay maliwanag naman ang sabi sa banal na kasulatan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. No?
material, sa physical, andyan yung tulong ng Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi tayo papagkukulangin. No? Kaya ano man yung ating hingin, magamit naman din natin sa mga gawaing paglilingkod sa ating Panginoon, sa iglesia. No? Ang mahirap lang, yung ipinagkaloob sa atin yung bagay, kuminsan nga, isipin din ng isang kapatid, tulad nung napag-usapan namin kahagabi, meron kaming klase, isipin natin, baka yung, halimbawa, kayamanan, baka naman yung kayamanang ipinagkaloob sa iyo, isipin din natin, baka yan, hindi na mula sa Diyos. No? Yung mga kayamanan. Kasi, hindi ba, yun din ang pinantukso ng dyablo sa ating Panginoong Jesucristo. Noong ang sabi ng dyablo sa Panginoong Jesucristo, ayan, yung lahat ng kayamanan na yan, akin yan, ipagkakaloob ko sa yan, ibibigay ko sa iyo yan, magpatira pa ka lang sa akin. Di ba? So baka isipin din natin, baka kumisan, ang tao, umunlad sa buhay, naging mayaman, baka naman ginagamit ka, natutukso ka ng dyablo. Kahit na yan ay bunga ng iyong pagsisikap, pero magiging dahilan para tuksohin ka ng dyablo na maging dahilan na yung kayamanan na ang sambahin mo. Naiwanan mo na yung Diyos, pabayaan mo na yung Diyos. Huwag naman sanang ganon. Diba? Kaya nga, sa ating magkakapatid, kailangan iisipin din natin, kung tayo guminhawa, baka mapabayaan natin yung ating tungkulin sa Diyos, isipin din naman natin na baka yan tulad nung panunukso ng dyablo sa ating Panginoong Jesucristo, maging kasangkapan para ilayo ka sa Diyos. At siya na ang iyong sambahin. So, huwag naman sana. So, yun, yung ating Bible study para sa umagang ito tungkol sa bisa ng taimtim na panalangin. Meron po kayong gustong i-share, idagdag, itanong? Wala po? Kung wala po, ay akin pong ipinagkakaloob muli sa ating mahal na diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa pagliliwanag ng ating